Pagka tayo po ay nasasaktan, nasa isang breakup situation, napakarami nating naiisip dahil nga po sa takot, sakit, at panic na nafe-feel natin. Pero kadalasan mga utol, hindi lang yung gusto nating mabalik siya or sabihin na nating pumasok tayo sa kanyang kamalayan or isipan. Madalas din po na pagka ito po ay nararamdaman natin, dumarating tayo doon sa layunin na sana pagsisihan niya yung kanyang ginawa. Sa sakit na to, sana magkaroon siya ng regrets at talaga maalala niya ako. Yung mga ganong klaseng o tipong mga sitwasyon na talaga naman pumapasok kung halimbawa tayo nga po ay nasasaktan. Pero dahil nga po sa panic, takot, or sa taranta natin, dahil syempre, day by day mga utol tayo po ay napapaisip, nag-overthink, natataranta. Nakakalimutan natin na ang kailangan lang talaga nating gawin or dapat nating gawin is mag-settle down. Kasi pag tayo po ay nag-settle down mga utol, doon lang tayo unti-unting magkakaroon ng clear mind or pag-iisip para makapag-desisyon or para makaisip po ng tamang gagawin. At syempre mahalaga ito mga utol dahil dito natin maiisip ng matiwasay or mabuti, isa-isa kung papaano po natin talaga maibabalik or magagawa yung ating layunin na ang ex mo ay pagsisihan ang breakup na nangyari sa inyo. Ang sakit na na-feel mo, ang naiparamdam niya sa iyo, ay pagsisihan niya. Kaya ako kinreate tong vlog na to serve as a reminder mga utol dahil alam ko yung feeling I've been there. Alam ko yung pakiramdam na pag ito po ay nangyayari, araw-araw ay parang tinutusok yung puso mo, lumuluha ka, nalulungkot at nasasaktan. At syempre kung ito po ay nangyayari, of course nagkukos ito ng emotional or physical or mental effect. Katulad nga po ng pagiging malungkot, depressed, pumapayat tayo, nangangalong mata, nahihirapan tayo mag-isip kung ano-ano mga utol. Ito yung mga cause ng breakup or sakit na mafe-feel natin dahil nga po mahal natin yung tao. Pero alam niyo po ba na kung halimbawang kayo ay magkakaroon ng clear mind at maiisip mo yung opposite ng dapat mong gawin, maaaring magsisi or pagsisiyan ng ex mo yung nangyaring breakup sa inyo. Dahil kung halimbawang maiisip mo yung opposite side, kung saan makikita mong dapat ka palang mag-focus doon sa happiness, improvement, or positivity na alam nating aabangan niya sa'yo or ayaw niyang mangyari sa'yo dahil mararamdaman niya na outgrow mo siya mga utol, ay actually, yun ang tutulong sa'yo in order para magsisi siya. Basically, ganito kasi. Alam natin na as a human being, ang nature natin mga utol, tayo po ay sasama sa isang tao makikipagrelasyon or makikijamming, makikipagkwentuhan kung halimbawang tayo po ay nagkakaroon ng benefit. Kumbaga parang umaani tayo. Hindi po yung wrong way hindi po to yung in a negative way mga utol. Sometimes kailangan lang natin ng kakwentuhan kung saan tayo po ay maaliw. Sometimes kailangan natin ng kasama kung saan tayo po ay magkakaroon ng spark. Sometimes gusto natin ng kausap kung saan tayo po ay sasaya at makakaramdam ng pagmamahal or caring. Pero ang tanong mga utol, kung halimbawang kayo nga po ay nasa negative side, kung saan nararamdaman niya kayo nga po ay nagpapanik, umiiyak, o nahihirapan sa current situation ninyo at nakikita niyang hindi mo kayang i-handle yung breakup. Ang tanong dito mga utol, do you think mga kapatid, siya po ay mai-inspire na kayo po ay balikan or pagsisihan man lang yung nangyari sa inyong dalawa? Of course, magiging justification niya ito o magbibigay po ito ng validation sa kanya that leaving you is the best thing to do. Pasensya na po kayo na sa parking lot tayo tumuulan. Dito niya kasi mararamdaman na hindi ka na dapat balikan. Kasi lalo lang po niya mabavalidate na kung halimbawang siya nga po ay sasama at babalik sa inyo, ay ito po ay tuluyan o lalong masisira. Of course, walang kahit sino mga utol ang gusto nito. Ang hahanapin natin ay kung saan tayo nga po ay positively or sabihin natin effectively na magbe-benefit. Yun po ang totoo. Yun po ang nature ng tao. Kahit po tayo. Di ba po kung halimbawang siya nga po ay parang nagwawala, sabihin na natin na inaaway kayo, umiiyak mga utol, babalikan mo pa ba yun? Of course, you will do everything mga kapatid para makalayo sa kanya at makahanap nga po ng betterment or ikabubuti natin. Di ba? Lahat tayo, human nature natin yan Kaya nga kahit nasasaktan ng mga utol, tapos alam natin na parehas po kayong nagkaroon ng relasyon. Meaning to say, nagkaroon po kayo ng attachment sa isa't isa. So most likely mga utol tulad nga na sinabi ko, syempre apektado pa rin kahit papano yung ex natin sa nangyari. Akala lang natin okay na siya. Pero malay natin mga utol gumagamit lang nga po siya ng usual method acting na sinasabi ko na kung kayo po ay nasa breakup ipapakita mo na hindi ka apektado. Very normal po yun mga utol. Doon ka na apektuhan pero sa totoo lang kung halimbawang tayo nga po ay kakalma ay makakapag-isip ka ng dapat or right thing to do mga utol.
Yan ang importante. Kaya I hope ito po ay magsilbing reminder mga kapatid na pag-isipan nating mabuti. Kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo, na may layunin ka na ma-miss ka niya, isipin ka niya, at ma-imagine man lang, alam mo yung parang i-insert ka uli sa buhay niya, o yung objective nga na po, yung objective nga po ng video ito na siya po ay magsisi mga utol, kailangan makita niya na ang pag-iwan sa'yo ay dapat pagsisihan. Hindi yung makita niya na yung pag-iwan niya sa'yo ay nararapat. Kasi nga po kung patuloy ka magiging negative or magpapakasira mga utol, walang kahit sino ang mai-inspire na siya po ay bumalik. Tulad ng binabanggit ko, kung hindi natin narinig sa mga coaching session natin, dalawa lang naman halos yung rason para bumalik sa'yo ang ex mo. Although medyo marami, pero yung pinaka-major mga utol, one, fear of losing you. Yung makaramdam siya ng separation anxiety sa pagkawala mo. Maramdaman niya yung disadvantage nga po ng absence or inspiration. Kung saan siya po ay makakaramdam motivation mga utol na kayo po ay balikan. Yung parang maiisip niya na siya po ay napag-iwanan, na siya po ay napag-iiwanan na doon sa happiness, success, positivity na nangyayari sa'yo. Hindi po yung negative mga utol. Wala po kahit sinong human being ang gustong ma-involve or mapasama sa ganon. Kaya ito po immediately ay kailangan nating palitan. Kaya kung napansin niyo po, no? I mean, napaka-effective ng walking away. Yung balimbawa po, yung nagkahiwalay kayo tapos biglang effectively, nakita mo biglang okay, nagbubura kayo. I mean, sigurado po ka mga utol na experience nyo to. Siguro napaisip ka rin kung bakit biglang okay siya, kung bakit biglang parang ang saya-saya niya, di ba? Ang sakit mga utol. Pero yung sakit na yon, yung nagbibigay sa'yo ng justification na lalo siyang habulin, lalo siyang i-pursue, at lalo talagang maturete mga utol sa kakaisip nga po na siya po ay balikan. Kasi nga po tayo po ay naapektuhan. Yun po ang totoo mga utol. Kaya kailangan po natin mag-focus sa improvement, positivity, at yung mararamdaman niyang kayo nga po ay matured enough na hinahandle yung breakup, mga improvement, and so on. Gaano ba kagaling at gaano ba talaga ka-effective kung kayo ay lalayo ay babalik na raw po ang mga exes? Napaka-effective at napakalaki po ng pwedeng gampanan kung halimbawang kayo po ay nakikipagbalikan. May objective na bumalik ang taong mahal mo. Hindi lang po kasi yung factor or part na makikita nyo once again yung halaga mo, yung value natin. Ito po ay nagbabalik din po ng respeto. Di ba sinasabi ko nga po sa mga vlogs ko, mga utol, na ito po ay may opportunity na para mabilis na bumalik yung respeto niya sa'yo. Kasi just by simply moving out, kasi sa simpleng paglayo natin, sa simpleng pananahimik natin, mararamdaman niya kagad yung iba yung respeto pabalik sa'yo. Kasi ang pakiramdam niya, nire-respeto niyo po at ginagalang niyo po yung paghihiwalay or space or breakup, nire-respeto mo rin pabalik sa kanya. Kaya as a human being, re-respetuhin ka rin po pabalik agad-agad. Ang totoo kasi basic na basic. Kahit saan yan, ligawan, nagsisimula ang relationship, at lalong-lalo na sa breakup, ayaw natin as a human being yung taong hinahabol tayo, chine-chase tayo mga utol. Actually, mas preferred natin yung tayo yung gumagawa ng paraan, tayo yung kumikilos, tayo yung humahabol. Kasi basically, when we start chasing a person, mga utol, ay parang nilalagay kagad natin yung sarili natin sa ibaba. Mas mababa, walang halaga. Willing lumuhod, nagpapakababa at pinaparamdam natin na tayo po ay willing sumamba. At syempre, kung ito po ay mabilis na masisense mga utol, yung attraction ay mawawala. Biglang magdadrop yung interest or even maramdaman or makita yung opportunity. Lahat ito mga utol ay eventually maglalaho. Nasanay kasi at madalas marami din nagtuturo sa atin or probably naririnig natin during the process na kung tayo po ay sobrang mag-e-effort, itatry natin, ipupush natin, i-express natin yung feelings natin mga utol, ay mas lalong tayo po ay magkakaroon ng magandang outcome. Ay mas lalong magsasucceed tayo. Sa isang banda, totoo yun eh. Pero I do believe na timing is important. Siyempre sa mga oras na kayo po ay nasa breakup, or let's say inaayawan niya tayo at kailangan mo mag-provide ng space mga utol, kailangan iset aside natin ang ganitong principle. Kailangan iset aside muna natin ang ganitong paniniwala. Kasi ang totoo, the more na sinusubukan natin or pinupush natin ang isang bagay, pinipilit natin mga utol, the more na lalayo siya sa atin. Mapa-ex yan, taong mahal natin or taong gusto natin. Alam mo naman yun eh. Kilala mo naman kung ano yung naging relationship mo sa kanya, and perhaps kilala mo ang ex mo mga utol. Alam mo na pagkahalimbawang ikaw ay bigay ng bigay, alam mo na ito po ay na-appreciate, I do believe that.
Pero alam natin na kung halimbawang ikaw nga po ay effort ng effort, nagsasacrifice, at todo pagmamahal ang binibigay mo mga utol, lalong hindi po siya mag-e-effort. Kasi ang magiging pakiramdam niya, ba't kailangan ko pang gawin? Kung tayo nga po mismo, o yung mga nadamp mga utol, ang siyang gumagawa na nito. Kumbaga, hindi na niya kailangan hanapin. Kasi when it comes to relationship mga utol, challenge is very important. Pag hindi na siya nasa-challenge sa atin, alam natin na doon nagdadarap yung atraksyon. Naniniwala po kasi ako na kahit nasabihin na nating i-boost nyo lahat ang pagmamahal sa isa't isa, or for example, ipinaramdam mo sa kanya na sobrang mahal mo siya, okay lang yun. Wala namang problema doon, pero kailangan balansein po natin sa challenge. Kaya nga po lagi nating ina-advise na gumawa din po tayo ng mga ibang bagay, mag-focus din po tayo doon sa tinatawag na outside world, hindi yung parang routine o sa kanya na lang po umiikot ang mundo mo mga utol. Ngayon na kayo po ay hiwalay, alam natin lahat ng mga negative thoughts o yung mga negatibong epekto nito ay tatama sa atin. Kaya para makorek yan mga kapatid, hindi mo naman kailangan sugurin o i-push o ipilit ang mga bagay-bagay sa ex mo. Alam ng ex mo na mahal mo pa siya. Pero ang dapat mong gawin is to put your ex sa posisyon kung saan siya po ay magda-doubt sa nangyaring breakup sa inyong dalawa. I'm sure na nag-a-adjust pa rin ng ex mo sa nangyaring breakup ninyo mga utol. Natural ang pagkawala mo o paglaho mo o pag-walk away muna for the meantime mga kapatid ay alam kong e-epekto sa ex mo agad-agad, lalo na sa mga oras na to. Alam ko naman na marami kang nagawang magaganda, mabubuti, and perhaps naibuhos mo naman siguro yung love and care mo dito sa ex mo mga utol. Kung ganyan na sitwasyon, mas lalong dapat mong isipin na lumayo o dumistance muna sa ex mo. Dahil dito kanya makikita as a price, dito niya makikita yung value. Natural kasi iisipin niya na ganun ka kabait, ganun yung pagmamahal mo, at ganun ka kabuti sa kanya mga utol. Ito po eventually or naturally mamimiss ng ex mo kung halimbawang alam niyang hindi na po niya ito makukuha. Kaya nga po tinuturo ko sa mga coaching session ko, walang masama at talaga naman pong effective kung ipaparamdam mo sa ex mo na parang he or she is losing you. Yung sinasabi ko nga po na parang nawawala ka na nga po doon sa safety net at nawawala na nga po doon sa mga palad niya. Kaya once again, i-remind ko, mali yung pagbibigay ng assurance. Mali yung parang ipinaparamdam mo sa ex mo na nandito lang ako, sa likod mo, na if ever na kailangan mo, I'm ready. One call away. Mali po ito mga utol. Ang reality kasi, once na naiparamdam, na ipakita mo sa kanya na ikaw nga po ay nagbago, na-develop it to something better mga utol, yung parang na-transform mo kaagad yung buhay mo sa sitwasyon na hindi niya inaasahan. You succeed, naging happy ka, naging matuwid ka, at naging mabuti ka. Naturally, kung siya ang ex mo, at legit, na kayo po ay nagkaroon ng relationship, antimano, bigla niyang marirealize o bigla niyang mafe-feel na kailangan parte ako nun. Kaya nga po madalas na narinig niyo rin po sa akin na para hindi ka na malito, i-outgrow mo na lang yung ex mo. Iparamdam mo sa kanya na iniwanan mo siya. Iparamdam mo sa kanya na siya po ay nasa-set aside at hindi mo na priority ngayon. Uninvested ka na sa kanya. Lahat-lahat ng ito mga utol ay magkakaroon ng mabilis na epekto sa simpleng paglayo mo at simpleng pagsunod sa mga bagay-bagay or guide na sinishare po natin dito sa Papong TV mga kapatid. Mabilis na mapapabalik mo ang ex mo sa'yo. Mabilis na marirealize niya na mahal ka niya. At mabilis na mararamdaman niya mga utol yung regrets ng pagkawala mo. Sabi nga na nabasa kong libro, kung ikaw ay nasasaktan ngayon mga utol, gamitin mo to bilang instrumento o tool para lalong lumakas ka. Pwede mo siyang gamiting motivation or triggering factor mga utol para mabuhay yung sarili mo. Ang heartbreak kasi mga kapatid, hindi naman talaga ibig sabihin nito na kailangan mo nang magdrama dyan, mag-emote or masaktan. Pwedeng maging simula yan mga utol. Simula ng strongest version of yourself. Simula ng pag-build ng bagong ikaw mga utol. Dahil yung bagong ikaw na yun ang kailangan iparamdam mo sa kanya or ipakita mo sa kanya. Actually, yun ang kailangan mo rin gawin kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo. Kasi kung for example, mapabalik mo siya. For example, mamaya or bukas mga utol. Pero kung halimbawang mahinang-mahina, luhaan, at talaga naman pong depressed at dapang-dapa ka mga utol, wala rin po kayong na-achieve. Hindi rin po tayo magsasucceed in my opinion. My advice is lumayo, magpalakas, magpakatatag, come back stronger kapatid. Yan ang kailangan mo munang gawin para magkaroon ka ng clarity, para luminaw at para mas maintindihan natin. At the same time, kung ito po ay gagawin natin mga utol, magkakaroon din po ng paglilinaw ang ex mo for sure. Kung meron mga negativity na nangyari sa inyong dalawa, away, guilt feelings,
sumbatan at kung ano-ano man, sakit, alam natin na ito po ay gagamutin naturally. By just providing space at paglayo mga utol, alam natin na naturally ito po ay magsasubside. And then sabi ko nga po, unti-unti kanya maaalala, unti-unti kanya maiisip, unti-unting maririkindle yung care and love connection niya sa inyo. Kasi nandyan pa yan. At alam naman po natin, positive things always remains. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin. At syempre, bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.